morning. Good morning. Are you blessed, church? Bakit parang yung ibang layo sa akin? Gusto niyo lumapit, mga kapatid? Ayaw. Naligo po ako. Good morning. Pakibati nga po inyong katabi. Sabihin niyo sa kanila, kumusta po kayo? Yun. Yung mga nasa lobby, please, pasok na po tayo at sisimulan na natin ating pag-aaral. And I'm so blessed today. Amen. As always, salamat sa praise and worship team. Talagang damang-dama natin ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Amen, church. Daman niyo pa yung ba yung song kanina? We really have a good Father. Amen in Abba. Amen. Sarap ng song, ano? Mamaya pa awitin natin yun. Uli. At kung may pagkakataon lang gusto ko uling kantahin eh. Parang medyo nabitin ako kanina eh. So church, once again, please pasok kayo. Habang dalhin nyo na yung mga pandesal ninyo tsaka kape. At mamaya manghihingi din ako. Amen. So maraming salamat po for joining me today. This is Solution Grace Church. And I'm so happy and we are so glad in behalf of the church dahil kayo po ay available this Sunday at masaya po kami makasama kayo. At napaka-special po talaga na pagsaluhan natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen. As we wait for those who will be coming today, ay sige lang. Ulitin ko, tira niyo ako ng pandesal, ha? Kasi pagkatapos kong magbigay ng message, wala ng pandesal. Eh. So yung mga kumakain ng pandesal, pasok na kayo dito. At atin po ipagpapatuloy ang ating mga pinag-usapan ito nakalipas na Sunday. Ito po as promised ay alam kong kulang yung Sundays natin, but for the month of January, tatapusin na po natin itong message natin about yung ating theme, which is for 2026. Ano po yung theme natin once again, church? My God, my Abba. So gumawa po kami ng, ano bang tawag doon, kuya? Hindi siya profile picture, no? Anong tawag doon? Cover picture? Cover photo, yun ang ginagamit ko. Kung gusto niyo pong gumamit noon, sabihin niyo lang kay Kuya Aves at available po yung ating cover, yung ating design for cover photo po ninyo. My God, my Abba. At napapanahon po yung song kanina na pinangunahan tayo ni Kuya Makoy. Ganda nung yung cover ni Kuya Makoy, no? Siya si Chris Tumbling ang sabi ko sa kanya kanina. Kung ang US po merong Chris Tomlin tayo, may Chris Tumbling. Talagang damang-dama natin despite the fact na meron po siyang nararamdaman ng mga sipon at ubo. Ako po tapos na eh. So kung kayo po ay inuubusin ng sipon, bahagi po yan kasi pagpapalit ng klima, napakalamig po. Kasi kami po doon sa Estados Unidos, Maginaw, kauuwi ko lang kagabi. So, talagang hindi ko na kinaya, sabi ko uwi na ako. Amen. Mamaya pagkatapos ng message, ay magbabagyo naman kami nila Sister Sally. Kasi birthday nila eh. And once again, happy birthday advance and happy anniversary on the 29th. Today is 25 ba ngayon? 26, 27, 28, 29. Oh, Thursday! Eh meron, wala sila nun eh. Darating. Yes. Meron tayo nga pala, Sonship Fellowship, please do come every Thursday po ng gabi. At masaya po yung ating mga pinag-uusapan. And last Thursday, we were able to celebrate the birthday of Sister Elijah na pinagsaluhan po namin. Kami po ay nagkaroon ng semi-kiddie party kasi kumain kami ng Jolly Spaghetti. Talagang bida ang saya. Talagang bidang-bida ang Panginoon sa aming mga pinag-usapan. So once again, happy birthday sa mga nag-birthday at anniversary. Sila, Sister Sally at saka si Brother Joel for your information. Sabay po yung kanilang birthday. Yan sila. Atin pong binabanggit. At yung kanilang birthday on January 29, dun din po yung araw na sila ay ikinasal. Napakahusay ng mga kapatid natin ito. Talaga naman. Tipid. Pero salamat sa buhay nila. At sila po ay nakakasama natin sa ating pananampahan. Amen! So mga kapatid, simulan na po natin ang ating pag-uusap at pag-aaral. So, shall we pray, church? Abba, we thank you. At kami po ay dinako mo sa iyong tahanan na kung saan ay amin pong patuloy na pagsasaluhan ang yaman ng iyong salita. At dalangin ko po, O Diyos, na gamitin niyo po inyong lingkod
para akin pong tuwirang mailahad at maipahayag ang iyong salita na kung anuman pong mga duda at mga alinlangan na meron po kami sa aming mga kaluluwa, pawiin niyo po sa pamagitan ng iyong nananaganang biyaya. At kung anuman pong pangamba at takot na meron po kami sa aming mga puso, salamat po dahil ang iyong sakdal na pagmamahal ang siyang papawi po nito. Pangalalaman po na aming Panginoon Jesus ang aming itataas at itatanghal simula, gitna hanggang wakas. Salamat po, O Diyos. Salamat din, Banal na Espiritu, for leading us and for teaching us. For this we pray in Jesus' name. Amen and amen. So ngayon pong araw na ito ay atin pong tatapusin na yung ating serye. At ito po ay may kinalaman sa ating theme. Once again, ang theme natin ay My God, My Abba. So yung atin pong Diyos, we are so blessed. Gaya po na sinabi ni Kuya Mukoy kanina, meron kang good Father in Him. Plus of course the fact na ang atin pong Diyos in Genesis chapter 1, He introduced Himself as Elohim. Pag sinabing Elohim, God the Creator. So nung nilikha po niya ang unang mga tao, nung nilikha po niya ang mga bagay in Genesis chapter 1, siya po'y tinuring at pinakilala niya kanyang sarili bilang si Elohim. But in Genesis chapter 2, nung nilikha na po niya ang unang tao na si Adan, siya po ay ipinakilala niya kanyang sarili bilang si Yahweh. Kaya po, siya ay, pag sinabing Yahweh, the covenant God, kasi nagkaroon na po siya ng kaugnayan at tipanan sa mga tao. Kaya po tayo, kinikilala natin ang ating Diyos. Hindi lang basta Diyos, hindi lang siya lumikha, pero siya rin po ay ating Panginoon, ating buhay. Pero hindi po natatapos doon. Ipinakilala po siya sa atin ng Panginoon with all the names na meron po ang Diyos. Pero Jesus came to reveal just one name. Alam niyo po yung pangalang yon? Father. Father. Sa Aramaic, Abba. Kasi sa Greek yung word na Father, it's pater. Pero hindi po hinayaan ng Banal na Espiritu na hindi ilagay yung salitang Abba sa ating key verse. Mamaya po ipapakita ko sa inyo, which is found in Romans 8:15. Pater. Alam niyo sa Tagalog kung ano yung pater? Airpods. Kung meron silang may Hebrew, may Tagalog, Airpods. Yan, minsan yan ang tawag sa akin ni Kuya Aves Airpods. Pero madalas daddy. At tinuturuan po tayo, whenever we pray, gawin natin yung pinaka-intimate, dapat we have this sense of intimacy with our Father. Ako po, whenever I pray, of course, I call Him Abba. I call Him God. Pero most of the time, I call Him Daddy. Kasi yun ang nakasanayan ko At pag sinasabi ko yung daddy or dad, ramdam na ramdam ko napaka-intimate namin mag-ama. Amen. So, ang Diyos po natin, hindi po siya kinreate lang tayo, hindi niya tayo iniwan. Gawa ka na bahala ka na sa buhay mo. Hindi po. Siya po ay nagsilbi at nagsisilbi pa rin Panginoon. Kung gusto mo maging Panginoon siya. At kung gusto mo siya maging Ama, talaga naman gusto niyang ikaw ay kanyang maging anak. At kailan naman hindi kanya gustong gawing alipin. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga born-again Christians, ituring mo ang sarili mo bilang anak ng Diyos. Amen. Doon pa lang, panalo na po tayo Pwede na po tayo mag-closing prayer. Pwede hindi ko na ituloy yung ating message kasi talagang panalo na tayo. But, of course, as promised, maganda po ang pag-uusapan natin ngayon. At ito mga nakalipas sa Sunday, pinag-usapan natin yung bunsong anak. Pero ngayon po pag-usapan naman natin yung panganay na anak. Pero syempre, mamagnify po natin, hindi po yung mga anak, kundi po yung tatay sa kwento. Now, ang atin pong mensahe, it's found in Luke chapter 15. As I've said 2 Sundays ago, ito pong Luke chapter 15, mula verses 11 until 32, it's popularly known as the parable of the prodigal son. But for me, mas mainam po at mas marapat at makatuwiran na ito po ay dapat tawagin the parable of the father of the prodigal son. Bakit? Mamaya po, sa pagbabalik tanaw natin sa ating pinag-uusapan ay pagyayamanin po natin yan. But this is my title for today. It's Your Believing Affects Your Receiving. Your believing affects your receiving. Kanina sabi ni Brother Joel / Pastor Joel in the future.
Amen. Yung atin pong pagtingin sa ating mga karamdaman, mahalaga po dyan kung ano yung ating pinapaniwalaan. And it affects your receiving. So kung paano mo kinikilala ang Diyos, siya ba ay Diyos lang para sa'yo, pero hindi mo siya Panginoon? Kasi si Satanas hindi niya tinuturing na Panginoon sa Elohim eh. Alam niya Diyos siya, pero hindi niya kinikilala ng Panginoon. Pero tayo, hindi lang siya Diyos sa atin, siya rin po ang ating Panginoon. So ibig sabihin, siya po ang nasusunod sa ating mga buhay. Pero hindi natapos doon. Sa mga kapatiran sa SGC, kinikilala rin po natin siya bilang ating Aba. So paano mo kinikilala at paano mo itinuturing ang iyong Ama sa Langit? Ito po'y makaka-apekto sa iyong pagtanggap. Healing, provision sa araw-araw. So your believing affects your receiving. Amen. And that's why ito po yung ating question for today. How do you regard your Heavenly Father? Stingy or a generous giver? So paano nyo ba itinuturing ang inyong Ama sa Langit? Siya ba ay kuripot? O siya po ay mapagbigay? Minsan, ang nakakalungkot na katotohanan, tayong mga anak, in general, na ipapasa natin kung ano yung mga nakagawian natin sa ating mga ama. Halimbawa, yung ama natin ay kuripot. Talaga namang sinisigil ka para magbigay. Kadalasan, yung anak nagiging kuripot din. Kasi meron siyang pinaghuhugutan eh. Pero kapag yung ama naman ay talagang mapagbigay, asahan mo yung anak mapagbigay din. Meron po ako nakasama dati sa office. Talagang sila po ay hindi talaga may pagkakila na mayaman po sila. Pero yung tatay po nung aking office mate, kasi office mate ko rin yung tatay. Napaka-kurips. Ibang tipong yung ang dami-daming pera pero yung hindi po siya malayang nagbibigay ng kanyang resources sa ibang tao. Kaya po yung anak, bagaman nagagalit siya sa kanyang ama, hindi niya namamalayan, nagagaya na rin niya yung kanyang tatay. At napakahirap pong kasama nitong batang ito sa lakaran. Pag meron kami mga labas, hindi namin talaga maisama. Ang hirap bumunot, hindi bumubunot pag may lakaran eh. Para bang ang hirap talaga eh. Hirap ipaliwanag eh. Para bang malalim ang bulsa, parang may tahi yung mga bulsa eh. Ang hirap niyang magbigay. At lagi pa nagtatanong siya pag may labas kami, sinong taya? Gusto namin sabihin sana ikaw eh. Kaya pag sinabi namin, ikaw taya, sayang, sasama sana ko, kaya lang may lakad ako eh. Nakalungkot. At kadalasan, kapag ganito po yung taong ito, pangkaraniwan, meron po epekto ito sa kanyang pagkakilanlan, sa kanyang ama at sa kanyang karanasan. Ganun po tayo. Importante po maintindihan natin at makilala natin ang ating Ama sa Langit. Sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you. It's through the knowledge of God and of Jesus our Lord. So the more po na nakikilala natin ang ating Ama, ang ating Ama sa Langit, masasagot po natin yung question natin for today. So how do you regard or how do you view your Heavenly Father? A stingy or a generous giver? Or a extravagant giver? Or a lavish giver? Lavish, alam niyo sa Tagalog yung lavish? Labis. Yun din yun eh. And of course, as a promise kanina, happy ko bibigay ko sa inyo yung keywords natin sa ating theme for 2026. It's found in Romans 8:15. Bigyan ko muna kayo ng righteous foundation, especially to those who were not able to join us two Sundays ago. So ang atin pong keywords for this 2026 is found in Romans 8:15. Sabi nung talata, napakaganda po nitong talatang ito at marami po kayong makukuha mga revelation. For you, sino yung you dito? Tayo mga born-again believers. Tayo mga anak ng Diyos. So, if you have accepted Christ as Lord and personal Savior, kasama po kayo dito sa you. For you did not receive the spirit of bondage again to fear. So, hindi raw po natin tinanggap itong spirit of bondage again to fear. Ano po itong bondage again to fear? Again, may word na again.
it's the old law-keeping covenant. Because under the old law-keeping covenant, talaga namang ang paglapit nila sa Diyos ay talaga namang nakabase sa kanilang performance. Because under the old law-keeping covenant, sabi ng Deuteronomy 11, verse 27, if you obey the commandments of the Lord your God, you will be blessed. Ang hinihingi po ng kautusan, it should be 100% obedience. Hindi pwedeng 99.9%. Lalo hindi pwedeng 99.5%. It should be 100% obedience. That's the half of the message of the old law-keeping covenant. But the sad part is, Deuteronomy 11 verse 28. Pag hindi po kayo nakasunod, may kasamang sumpa. May kasamang sumpa. Sabi ng James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point. Dito na lang tayo sa Ten Commandments. Ilan po ang Ten Commandments, mga kapatid? Ang galing ni LJ, oh. Diba? 10. So dito na lang. Pero ang hinihingi po talaga ng Old Law-Keeping Covenant, it should be a composite whole. Hindi mo pwedeng ihiwala yung ceremonial law sa moral laws. So ilan lahat po ito? 10 po yung moral laws. So ilan yung ceremonial laws? 603. So it's, all in all, it's 613. Pero sabi ng James 2 verse 10, for whoever should keep the whole law and yet stumble in just one point, nagawa mo yung 612, pero you missed one, you are guilty of all. Kaya po hindi po good news, hindi po ebanghelyo, hindi yung evangelion ang Ten Commandments or ang Old Law-Keeping Covenant. Doon ka na lang sa Ten Commandments eh. Wala akong nakakagawa kompleto nun. Pagpalagay mo na nagawa mo yung siyam, but you missed one, you are guilty of all. So may kasamang sumpa po yun. Kaya sabi nung talata, for you did not receive the spirit of bondage again to fear. May word na again. Wala ka na dito. And this is good news. But you received. Received is past tense or present tense. Past tense. Ibig sabihin, natanggap mo na. Anong good news? The spirit of adoption, sonship. Kaya meron tayo every Thursday, sonship fellowship. So tayo po ay inako ng Diyos bilang kanyang anak, by whom we cry out, Abba, Father. So sa kanya po, pwede tayong lumapit. Spontaneously, we could pray to Him. Pag may problema kayo, kahit lang pag lumalapit kayo sa Diyos, sabihin nyo lang sa Kanya, Abba. Hindi na yung kagaya ng iba, para bang ang thinking nila, pag nagpipray sila, para bang laging pa-impress eh. Oh, Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac. Di ba? Mga ganun yung iba eh. Pero pag kayo lumapit sa inyong Ama, pag meron kayong pangangailangan, sabihin nyo lang, Abba. Is that a prayer, church? Yes. Yung pong mga anak ko, pag may kailangan po sila sa akin, hindi naman sila lumalapit sa akin, oh, Mr. Duhot, Pastor, kailangan po namin ng pagkain. Lalo na, pag nakita mo si Abes, so talagang humpak na yung pis. Kaya nagugutom na po ako. Oh, Pastor, Mr. Duhot, parang awa nyo na po. Hindi naman lumalapit na gano'n yung mga anak ko sa akin. Eh. Kasi sinasabi lang nila sa akin, Dad, alam ko na kailangan mo. Tom Goods ka na naman. Di ba? Bakit ko alam? Kakaintindihan po kami. Anak ko sila eh. So ganun din po tayo whenever you come to God, sabi ng talata, by whom we cry out, Abba, Father. Galing, ano? Di ba? Nakaka-in-love po ang ating Panginoong Diyos sa ating Ama. And of course, sabi na 2 Timothy chapter 1 verse 7, anything po sa ating Ama, wala pong involvement ang anumang takot. Kapag kayo po pumasok sa anumang simbahan, pagpasok mo, ang saya-saya mo. Pero paglabas mo, natatakot ka na sa Diyos, hindi po ibang napakinggan mo. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Bakit of power? Sa inyong isipan, which is the main faculty of your soul, mind. Of love, sa inyong damdamin, emotion. And of a sound mind, sa inyong kalooban. Natututo kayong magdisposisyon ng maayos. Galing, ano? So, paglabas mo ng church, masaya ka. Pagpasok mo ng church, masaya ka. Paglabas mo, sobrang saya mo. I suppose, tama po yung mensaheng yung tinanggap. Pinawi ang anumang takot mo. Bakit? Paglabas mo, damang-dama mo ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, ng iyong Ama sa langit. Because sabi ng 1 John 4:18, God's perfect love cast out fear. So, dalayan ko po, kanina siguro pagpasok nyo na church, meron kayong mga takot sa puso ninyo. Dalayan ko po, ngayon pa lang,
Dahil alam niyo, mahal na mahal kayo at damang-daman niyo ang pagmamahal sa atin ng Ama. Anumang takot po ay tutunawin ng pagmamahal at sakdal ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen, church? Kaya kanina siguro, ang pagpasok mo sa church, ganyan ka palang ngumiti. Mamaya paglabas mo, ano ka na, talaga nang bungis-ngis ka na. Amen? Amen? Parang medyo, hindi pa maganda timplada nyo, ah. Amen, church? Amen! Amen. So, ang pag-uusapan natin ngayon, tungkol pa rin po sa isang talinhaga o parable. So, what is a parable? Quick review para po sa ating mga nakasama na itong 2 Sundays. But for those who are nakarating lang ngayon, mayroon tayong mabilisang pagbabalik tanaw. Parable, definition, a usually short, fictitious story that illustrates a moral attitude or a religious principle. Also, something such as news story or a series of real events likened to a parable in providing an instructive example or lesson. So, talinhaga, may nakatagong mensahe po sa talinhaga. Ang Panginoong Jesus po, nagbibigay po sa mga tao ng kanyang mensahe na ebanghelyo, pangkaraniwan, ito po itinatago niya sa mga nakikinig sa kanya para ma-measure din po niya kung sino yung mga interesado. Kasi napaka-importante po, napaka-precious ng mensahe ng ebanghelyo. So, ito po ibinibigay niya sa mga may pagnanasa at mga interesado. Now, minsan po, tinanong siya ng kanyang mga disipulo in Matthew 13, verses 10 till 12. And the disciples came and said to Jesus, "Why do you speak to them in parables?" Ito po yung kanyang mga sagot. He answered and said to them, "Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. But to them, it has not been given." 12. For whoever has, so ito maganda, sa mga naghahangad at meron ng revelation, to him, more will be given. And he will have abundance. Yung mga meron ng revelation, kaya pag pupunta kayo sa church, yung tipong, pag church ko mamaya, gusto ko, Lord, bibigyan mo ako ng bagong mga kapahayagan. Ito ba yung mga taong gutom na gutom sa salita ng Panginoon? Lord, ito yung mga taong uhaw na uhaw sa salita niya. So, sila po yung meron ng kapahayagan, gaya po na sinabi natin kanina, for whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. Pero yung mga taong wala pong kahilig-hilig na mag-aral ng salita ng Panginoon, sabi ng talata sa pagpapatuloy, but whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Ito yung mga tipo ng mga tao na pag nakikinig ng salita ng Panginoon, sinasabi nila lagi, narinig ko na yan, alam ko na yan. Kaya po kung ano man pong meron sila, napapansin niyo po, nawawala pa sa kanila. At pangkaraniwan ito po hindi nagtatagal sa church. But praise God, para sa atin, mga gutom. So dito yung mga gutom at mga mukhang gutom, taas ang kamay. Amen. Amen. Meron na kayo, pagyayamanin pa ng Panginoon ang kapahayagan mula sa inyong mga damdamin, sa inyong mga kaluluwa. Amen. Verse 16 ng Matthew 14. Actually, 13 ito eh. Nagkamali yata ako, kuya. But blessed are you, your eyes for they see, and your ears for they hear. Amen and amen. Now, gaya po na sinabi ko kanina, bakit para sa akin, going back sa ating main topic, which is in Luke chapter 15, verses 11 till 32, na pangkaraniwan po, maraming churches ay binibigyan nila ng titulo, itong talinhaga na ito, itong parable na ito, bilang the parable of the prodigal son. But for me, it should be the parable of the father of the prodigal son. So, ibig sabihin, yung spotlight nakafocus sa tatay. Why? Because according to Luke 15, verse 11, then, by the way, ang nagkwento po dito ang ating Panginoong Jesus. Then Jesus said, a certain man had 2 sons. So, yung lalaki na may 2 anak, ang natawag sa kanya, Father. Di ba? Tama po, ano? So, dapat, ang spotlight, hindi dun sa mga anak na pangkaraniwan. Pag pinag-usapan ng Luke 15, 11 till 32, nakafocus dun sa younger son. Siya yung bida sa kwento. Pero dapat hindi talaga. And that younger son, and even the older son, or the elder son, alam niyo po, sino po ang typology nito? Tayo mga pasaway. At mamaya alamin natin, pasaway din ba si panganay na anak? Mamaya po alamin natin. Actually, prodigal din ba siya? Yes. So, once again, ang title natin dito, The Parable of the Father of the Prodigal Sons. O, sinagot ko na yung question natin, ha? At
mamaya pagyayamanin natin. So ito pong amang ito, pagyayamanin natin ang kanyang kabutihan sa kabila po na napakapasaway nitong younger son. So babalikan natin itong mabilisan. So yung bata po, sa kwento, yung bunso, ay sa kalakaran po ng mga Hudyo, napakakarumal-dumal po ng kanyang ginawa sa kanyang ama. Dahil habang buhay pa yung kanyang ama, hiningi na po niya yung kanyang mana. Sa kaugalian po ng mga Hudyo, napaka-no-no po nito. Hindi po ito katanggap-tanggap. Kasi as if he was telling his father, Dad, mamatay ka na. Kunin ko na yung yaman. Alam niyo po sa kabila po nung ginawa nung bunsong anak sa kanyang tatay, alam niyo po ginawa nung ama? Quick review. Ibinigay po niya yung kanilang mga mana. At ibinigay ng ama sa kanila. Bakit kanila? Pati po yung panganay na anak. Pinagyaman din. At sa kaugalian po ng mga Hudyo, yung panganay na anak, mas malaki ang tinatanggap. 2/3. So, gumawa ng hindi mabuting bagay yung bunso, pero napagpala pa rin yung panganay. Kunwari, ang kanilang mana ay 3 million. Yung bunso may 1 million. Yung panganay may 2 million. Laging dumodoble sa kanya. So wala po siyang narinig itong bunsong anak sa kanyang ama sa kabila po ng kanyang napakasakit na sinabi sa kanyang ama. At ito po yung buong pusong binigay ng ama. At sa kabila po nito, binigay na yung kanyang mana, iniwan niya ang kanyang ama. At siya po'y nagpakasasa. Sabihin niyo nga po, nagpakasasa. Sa walang kapararakan. Alam niyo ba yung mga salitang yon? Turo ng misis ko yon. Actually, mga malalalim pong Tagalog, ayaw niya eh. Walang kapararakan, walang saysay na mga bagay-bagay. Hanggang sa humantong po siya, naubos po yung kanyang mana. Kasi siya ay prodigal. Pag sinabing prodigal, siya ay nagwaldas ng kanyang mana, naubos. At doon po sa kanyang lugar na kinaroroonan, nagkaroon po ng taghirap. At dahil dito, siya po ay namasukan, dahil kailangan niya kumain, at doon po siya namasukan sa babuyan. At maging yung kinakain ng mga baboy, nakijaming na rin po siya sa kanila. Dahil wala na siya makain. And then, siya po ay napaisip siya sa bahay ng aking ama, sabi niya, ang mga helpers doon, aking mga kuya, sila Ate Inday, kapag kumakain sila, marami natitira. Samantalang ako naman dito, ay mamatay-matay sa gutom. And of course, nagkaroon po ng tinatawag na repentance. Metanoia, pagpapalit ng isipan. Pero hindi po siya nagpalit ng isipan dahil mahal niya ang tatay niya. Hindi po talaga. Nagkaroon ng pagpapalit ng isipan, metanoia, change of mind, repentance, nababalik siya sa kanyang ama dahil Tom Goods na siya. Dapat po malinaw sa atin yun. And of course, nagkaroon po siya ng balakin na kapag siya bumalik sa kanyang ama, naghanda po siya na tinatawag nating rehearsed speech. Ano pong rehearsed speech doon? Sabi niya in Luke 15, verses 18 till 19. Sabi niya sa kanyang ama, marahil habang pinapractice niya to, nandun yung mga baboy sa paligid niya. Mga ganon. So nagpa-practice siya, sabi niya, Father, forgive me, for I have sinned against heaven and before you. May dating, di ba? Pang telenovela. And then, bahagi pa rin po na kanyang rehearsed speech, sabi niya, I am no longer worthy to be called your son. So therefore, nagbigay siya ng kanyang proposal sa kanyang tatay para quits tayo. Para makakain ako, tanggapin mo ko sa iyong tahanan. Ito yung kanyang proposal. In verse 19, make me like one of your hired servants. Gawin mo na lang ako isa sa mga alipin mo. Now, to make the long story short, pumunta na po siya. Habang siya po'y malayo-layo pa mula sa tahanan ng kanyang ama, his father saw him. Bakit siya nakita ng kanyang ama? Because di po umaalis doon yung tatay. Nung umalis siya, hanggang doon naniniwala siya, babalik ang aking anak. And then nung nakita siya ng kanyang ama, his father had passion on him. Siya yung naawa. That's number 2. Number 3, his father ran to him. Tumakbo dahil hindi mapigilan ng tatay yung kanyang excitement. His feet just followed his heartbeat. Sobrang bilis ng pintig, sobrang excitement. Hindi po naglakad yung ama. Tinakbo niya yung anak niya. And then pagdating po dun sa
nandun na siya sa kanyang anak, he embraced him. Bagaman, may amoy po itong bata. At siya po ay nagtrabaho, di ba? Sa babuyan. Bago siya umalis ng bahay ng kanyang ama, siya ay amoy melon. Pero nung bumalik, siya po ngayon ay melon ng amoy. Pero sa kabila po noon, hinalikan pa rin siya ng kanyang ama. 5 bagay po yung ginawa ng tatay. And number 5 in the Bible is the number of grace. Hindi siya deserving, pero ibinigay na ama sa kanya yun. First one, the father saw him. Number 2, his father had compassion on him. Number 3, he ran to his son, and then he embraced him and kissed him. That's 5. Number 5 is the number of grace. Pero sabi ng tatay, nung sinasabi na niya kanyang her speech, Father, forgive me for I have sinned against heaven and before you. I'm no longer worthy to be your son. Sa verse 21 ng Luke chapter 15, hindi na po niya nasabi yung last part, make me like one of your hired servants. Siguro ginanon po siya ng tatay niya. Hindi na mahalaga. Hindi ko na isa-isahin pa. At hindi na po siya nag-investigate. Ang sabi ng tatay, mahalaga, narito ka. Wala na akong pakialam kung ano nangyari. So yung pinakamahalaga, habang kinakausap siya ng anak niya, bumaling siya sa isa sa mga servants niya. O sa mga servants niya, actually, kanyang mga utusan, sabi niya, bring out the best robe and put it on him. Walang ginawa yung bata. Yung best robe may kumuha. Yung pong servants ito, it's a type of the angels. Walang ginawa yung bata and put it on him. Ang ginawa lang ng bata, sinusot yung robe. Ganun lang. Nandiyan ba si Mrs.? Pwede ba ako makahingi ng isang basong tubig, babes, mamaya? Isang basong tubig. And then, binigyan siya ng singsing and put a ring on his finger. Ang ginawa ng bata, ganun lang. Lahat. Pag tinignan mo, parang napaka-spoiled ng bata and put sandals on his feet. Last Sunday po, pinag-usapan natin yan. Now, ang ganda po nito mga tagpong ito, thank you, Kuya Eman, makikita natin, anong ginawa ng bata? He just contented himself to be loved by his father. Wala na siyang nasabi. Siguro, napagano na lang siya. And I believe, God's goodness, His Father's goodness, led him to repentance. Then, the true repentance happened nung nakamit na po niya ito lahat na binigay sa kanya ng Ama. Ganon din po tayo. Lumalapit tayo sa Diyos with the wrong intentions, hidden agendas, pero sa Diyos wala po yun. Mahalaga, nandito ka. Na naniniwala ang Diyos, through His goodness, magkakaroon ka ng true repentance. Amen. Ganon kabuti ang Diyos, ano? Hindi niya kinondem itong bata. Hindi niya sinabi, ikaw bata ka, wala kang bitaw, inubos mo ang pera ko, tapos ngayon babalik-balik ka dito. Alam mo ba't ka bumabalik dito? Dahil tsumachamba ka na lang sa pagkain. Nabibilang ka na sa mga grupong, ano nga yun? Naghihikahos. At ngayon, nagbabalik ka sa tahanan ko. Hindi po ginawa ng tatay yun. Bagaman, gusto niya, ang kanyang proposal, make me like one of your hired servants. Pero hindi na po niya hindi na hinayaan ng tatay na sabihin na anak niya sa kanya. Alam niyo po kung bakit? Dahil ayaw niya na maging alipin ng kanya anak. Dahil siya ay mananatiling anak magpakailanman. Ganon din po tayo sa Diyos. Hindi ka alipin ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. At ang anak ay nanatili sa tahanan ng Diyos. Ang alipin umaalis. Amen. Pero tayo po mananatili sa tahanan ng ating Ama. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. At alam niyo po ba, itong dalawang anak sa kwento, ito po ay nagpapahayag sa atin ng isang malalimang mensahe ng Diyos. Gaya po ng mababasa natin sa Galatians chapter 4, meron po tinatawag dito na allegory of the two sons. Pag sinabing allegory, ito po ay rektang pagpapakita po ng mensahe patungkol sa isang topiko o topic. Ito po ay pagsasalarawang pagsasalaysay. So talagang rektang tinutukoy dito sa Galatians chapter 4, nung dalawang bata at saka nung dalawang ina, it speaks of the two covenants. Yan po yung tinatawag na allegory. Now, tingnan po natin. Galatians 4:21 to 22. Tell me, you who desires to be under the law, do you not hear the law? For it is written that Abraham had two sons.
So gaya po ng father sa kwento, meron din pong dalawang anak itong si Abraham. The one by a bondwoman. So sino itong si Hagar? At ang anak po niya ni Abraham kay Hagar, sino? Ishmael. Dito po lumabas yung lahi ng mga Pilistino. At talagang punong-puno po ng pakikipagsapalaran sa buhay. Punong-puno sila ng effort talaga, performance. Until this time, talaga pong nakikipagsapalaran sila, striving, kumbaga. The other by a free woman. And this was, sino po ito? Si Sarah. Amen. Verse 23, but he who was of the bondwoman was born according to the flesh. And he of the free woman through promise. Amen. So yung anak doon sa kay Hagar ay kumakatawan sa lumang kasunduan ng kautusan. Puro performance. Samantala, ito naman pong anak ni Abraham kay Sarah ay ipinapakita dito kung paano pong isinasakatuparan ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. Which things are symbolic. So pag symbolic at rektang itinuturo po sa atin ng Biblia, ang tawag po dyan ay allegory. For these are the two covenants. So talagang tinukoy po dito in chapter 4 ng Galatians. The one from Mount Sinai, which gives birth to bondage, which is Hagar. And verse 25, for this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and corresponds to Jerusalem, which now is in bondage with her children. But the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. So tayo po ito bilang mga nasa ilalim ng purong biyaya ng Diyos. So, ano po ibig sabihin itong allegory? Rekta pong tinutukoy dito na ito pong dalawang anak ni Abraham, yung isa kay Hagar, isa naman kay Sarah, yung anak niya kay Hagar, it gives us a picture of people who are under the law. Okay? Sa Sarah naman, these are believers under grace. And I believe tayo yun. Amen. Yung mga under law, yung mga, di ba, yung lahi ni Hagar, ni Ishmael, talagang puro sila pakikibaka sa buhay until this time. Pero tayo po mga nasa ilalim ng biyaya, tayo po ay tumatanggap lang mula po sa ating blesser because we are the blessed ones. Amen. So, ganun din po ang nangyari dito sa tatay. Typology. Pag typology, hindi po rektang binibigay yung pagsasalaysay. Pero pwede po natin ihalin tulad. Itong dalawang batang ito ay kumakatawan sa dalawang major covenants sa Biblia. Of course, the older son and the younger son. Wala po kasi silang mga pangalan eh. Gusto niyo bigyan natin ng pangalan? Oh, sige po. Yung older son, pwede bang gamitin ko ng pangalan ni Kuya Makoy? And the younger son, si Brother Joel? The older son, it's a type of people who are under the law. And the younger son, ito po yung mga believers under grace. Amen. So malinaw, no? The typology of the father's two sons according to Luke 15, 11 till 32. So, dito na tayo. As promised last Sunday, pag-usapan natin ano yung ginawa ng panganay na anak. Okay? Ready na po kayo? Sige, pwede kayo makinig kahit nakapikit. Kasi kahit magtutuloy-tuloy po yan hanggang sa pagtulog, mapapanaginipan niyo pa rin po ako. Now, his older son was in the field. So, ibig sabihin, nung dumating po yung bunsong anak, wala yung panganay. So, dun sa bahay, para po ma-picture nyo, naroon lang, actually, nasa labas ng bahay yung ama, kasama yung kanyang mga alipin. So, yung ama po sa kwento, it's a type of our Abba. Si younger son, it's a type of us. Mga pasaway. Yung mga alipin dito, mga servants, it's a type of the angels. Okay, para makita nyo. That's typology. Hindi po rektang tinukoy ng Panginoon, pero pwede nating ilagay sa ganong perspektibo para po maintindihan natin ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos para sa atin. So, nung dumating itong bunsong anak, wala yung panganay na anak doon sa bahay. Now, his older son was in the field. And as he came and drew near to the house, he heard music and he heard dancing. Now, sa akin pong palagay, maririnig mo talaga yung music pag malakas. Di po ba? Pero paano kaya niya narinig din yung dancing? So, ibig sabihin, pwedeng malalakas yung yabag nila.
Kagaya ng ginagawa ni Ate Jackie kanina. Nung nagsasayaw, talagang may tunog. Ibig sabihin, talaga nagyayabugan sila. Bakit po kaya? Dahil sobrang saya ng tatay. Kasama ng mga servants. Amen, church? Nakukuha niyo po yung kwento? So, when he came and drew near the house, the elder brother heard music. So, I believe, sa sobrang sayo ng tatay, pumasok sila sa kanilang tahanan, sabi ng tatay, lakas natin yung music. Di ba sabi niya, let's be merry. In other words, let's party. So, nilakas niya. Kaya narinig niya from afar. Yung malakas na music. Pero paano niyang narinig? Yung malakas na dancing. So, I submit to you, matinding sayawan ito sa bahay nila. Amen. So, it gives us the permission tayo po sa church. Pwede tayong magsayaw. Pwede tayong magmalakasan ng tunog. Bagaman meron tayong mga kapatid sa pananampalatayang iba, ayaw nila. Gusto nila yung nakaganon lang talaga. Pero gusto ng Panginoon, hindi lang nakaganon eh. Kasi papalapit yung bata, yung panganay na anak, he heard music and dancing. Yung music talaga maririnig mo yun eh, pero yung dancing, sobrang lakas po nito. Now, para po marinig niya yung sobrang lakas ng music at saka dancing, pinapatunayan po nung ama dito sa kwento, na totoo nga, kapag merong isang taong naliligtas, nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan. According to Luke 15, verse 10, likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Now, gusto ko lamang papagyamanin yung talatang ito na pangkaraniwan, laging sinasabi ng mga pastor na pag meron daw naliligtas, nagdiriwang ang mga anghel. Well, yes and no. Ang unang nagdiriwang talaga, hindi po yung mga anghel, nadadamay lang yung mga anghel. Because sabi nung talata, there is joy in the presence of the angels of God. So kung nasa presensya sila ng Diyos, so sino yung unang nagdiriwang? Nagkakaroon ng kagalak? Yung Diyos. Nahahawala yung mga anghel. Eh syempre, yung tatay sa kwento, going back to the kwento, siya may-ari ng bahay, siya yung naglakas ng music. And I-submit to you, siya rin po nagsimulang magsayaw. At nagsimulang nagyayabag yung mga paa. So talagang sabi niya dito, let's party, let's be merry. So ibig sabihin, pag merong isang naliligtas lang po, sobrang galak na galak ang ating Ama sa langit. Wow! Kaya mga kapatid, isa rin isang bagay sa church, wag po kayong manatili lang na ganun lang. Panagpupuri. Pwede tayong magsayawan kahit masikip dito. Tingnan mo si Teacher Nelly, si Teacher Nelly. Pag sumasayaw dito yon, kulang na lang mag-break dance na eh. Nakikiusap siya sa akin, Pastor, hindi ako masyadong makasayaw, maliit yung lugar natin. Pero yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Amen. Amen. Pero sa iba po natin mga kapatid sa Panginoon, ayaw nila eh. Ako rin, naging part kasi ako ng mga kapatid natin na uso sa amin yung ganun lang talaga eh. Bawal nga pumalakpak eh. Ganun lang kami na. Bawal nga din mag-amen eh. Parang, sa akin noon, pag masaya ako, gumaganon-ganon lang ako, pero pinipigilan ko pa rin. Now, feeling ko, yung panganay na anak, kasama siya sa mga taong ito na hindi pwedeng sumayaw. Alam niyo kung bakit? Kasi nung pagdating niya, tinawag niya isa sa mga alipin nila. Verse 26 na po tayo. So he called one of his servants, and asked what these things meant. What these things meant? Ano itong mga malalakas na ingay na ito, na music na ito? Ano itong malalakas na yabag na mga paan ninyo? Ano to? Parang naalala ko yung isa kong kaibigan na coming from a different church. Ano yan? Sa church yung ingay? Nagsasasaya kayo? Hindi nyo ba alam na ayaw ng Diyos yan? Gusto ng Diyos. Mismo ang Diyos sumasayaw. Kaya nga sabi ni Chris Tumbling, Kuya Makoy. Maganda yung song, Kuya Makoy, pag-aralan nyo rin yung God's Great Dance Floor. Napakinggan nyo na po yun. Kinanta rin ni Chris Tumbling, God's Great Dance Floor. So sa langit, meron tayong great dance floor, pwede tayong magsayaw doon. Pero dito pa lang magsanay na po kayo kasi pagdating sa langit, ma-OP kayo, hindi kayo pwedeng gaganon-ganon lang doon. Tapos kami, papalit naman. Hindi pwede talagang yugyugan doon at dapat naririnig yung mga paan ninyo. Because talaga pong laganap ang celebration sa langit. Amen, church? At sa langit, lahat tayo nakasmile. Isana nyo na mag-smile ngayon. Amen? So what these things meant? Ano to?
So yung batang ito, itong panganay na anak, kasapi siya itong simbahan na hindi po pumapalakpak at sumasayaw. Hindi niya alam ang puso na kanyang ama. Siguro na-shock pa siya. No? Pwede lang, sa pantaha ko lang to. Siguro nagulat siya. Anong pinagagawa ng tatay ko? Lakas ng music. Antindi sumayaw. Bagaman, church, for the longest time, he was with his father, pero tila hindi niya alam ang puso ng kanyang ama. Now, ito yung mga tao na nasa ilalim ng kautusan. Bagaman, andun sila, marahil, nagsisimba, pero masyado silang legalistic. Hindi nila alam ang puso ng Diyos. Kaya, he asked one of the servants what these things meant. Tuloy natin. Sumagot yung isa sa mga servants. And I believe this was the Holy Spirit. It's a type of the Holy Spirit. Okay? Pag nagbabasa kayo ng Bible, ang ganda magbasa ng Bible. So tingnan natin yung typology to, it's the Holy Spirit. Kasi yung ibang mga alipin, nandun sa bahay eh. And it's a typology of the angels. Na nagsasayawan pa rin. Mind yung mga kapatid hindi po tumigil sa pagsasayawan ng ingay pa rin. And then, one of the servants, I believe it's a type of the Holy Spirit, said to the elder brother, "Your brother has come. Dumating na ang inyong kapatid. And because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf." See, church, even the Holy Spirit, pag tayo po dapat nagbigay ng mensahe ng Ebanghelyo, alam niyo po, dapat hindi mawawala dito yung pagkamatay ng fatted calf. Once again, last Sunday, who is this fatted calf? It's the type of our Lord Jesus Christ. So whenever we give the gospel is all about Jesus and His finished work on the cross. Sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya in 1 Corinthians 2:2, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." So dito po, even the angel is telling the older brother, "Your father has killed the fatted calf." So talagang ang message po ng gospel is all about Jesus and what He has done on the cross. Jesus and His finished work on the cross. Amen. Now, nung narinig po ito ng bata, hindi maganda ang tanggap niya. Verse 28 na po tayo, still with Luke 15. But, he was angry and would not go in. Therefore, his father came out and pleaded with him. Ang buti po ng ama, no? Lumabas yung ama, nakita niya yung anak niya, nagalit siya. Alam niyo, anong nakagalit? Anong ikinapuputok ng butsin itong batang ito? The fatted calf. The fatted calf. And then he would not go in. Ito yung iba natin mga kapatid sa Panginoon, pag ni-invite mo sa mga ganitong uri ng church, ayaw nila pumapasok. Nagsasayawang kayo. Ang ingay nyo. Ayaw nila ng ganon. And he would not go in. Pero still, God came out dun sa kanyang tahanan and pleaded with him. Isipin nyo, ang ama, nagmamakaawa sa kanyang anak. Saka makakita ng taong, ng ama na ganito. In 2 Corinthians 5 verse 19, sabi po ng talata, sa mga unbelievers, mga kapatid, kung ayaw nyo pumasok, at kung kayo po'y palagi ang ini-invite sa church, pero ayaw nyo pumasok pa rin, that is that God was in Christ reconciling you to Himself. Siya na pong lumalapit para sa atin. Ganun po kabuti ng ating Ama sa langit. Amen. Reconciling you to Himself. So ganito po yung ginagawa ng Ama dito sa ating kwento. Verse 29. Ito na. So he answered and said to his father, church, listen. Lo. Hindi po niya tinatawag yung tatay niya, lolo ha. Lo, behold lang po ibig sabihin. Ang hirap no? Pag kausap yung tatay niya, lo. Behold, ibig sabihin. Lo. These many years I have been serving you. So nirarant na po niya yung kanyang mga samaan ng loob sa tatay niya. I never transgressed your commandment at any time. So ibig sabihin, lumalabas po dito, para bang sa matagal na panahon, may dala-dala siyang sama ng loob sa tatay niya. Kaya hindi siya tumatanggap na maayos mula sa tatay niya. Alam niyo, ganun din po tayo eh. Humingi ako ng tubig kanina sa baso.
Sa tingin nyo, gaano po kabigat itong tubig na nasa baso? Ilang ounce? Sige po, pwede po magsalita. Try nyo lang. 6 ounce? Teacher Nelly, ilang ounce po ito? May tubig po. Mga 8. Okay. Alam nyo, hindi po yan talagang sukat nito. Ito pong basong ito, nag-iiba po yung timbang nito kapag binubuhat nyo na matagal. Ngayon po magaang ito. Pero hanggang mamaya po, hanggang bukas, kung dadalhin ko ito bukas, mabigat na to. Ganon din po yung mga daladalahin natin sa buhay. Kapag yan po ay lagi nyo dinadala, tumagal na ilang buwan, na ilang taon, nagkakasama na kayo ng loob. Mabigat po yun. Bumibigat. Ito, magaang lang ito eh. Pero subukan nyo dalhin ito na 1 taon, baka nakaganon ka na eh. Ganon din po yung bata sa kwento. May matagal siyang dinadala sa buhay. At humantong po ito sa kapaitan niya sa pakikipagrelasyon sa tatay. Ganon din po tayo. I suggest mga kapatid ngayon 2026, kung meron po kayong daladalahin sa buhay, let go. Huwag nyo na dalhin. Kasi pwede pa humantong yan sa inyong pagkakasakit, sa puso. Kung meron kayong kinakainisan, kinakagalitan, pabayaan nyo na. Hindi po makakatulong sa inyo yan. Mabigat. Mabigat ito pag tumagal. Mapapait pang buhay nyo. Yun po yung naranasan ng batang ito. At siguro sabi niya, may pagkakataon na ako para sabihin sa tatay ko yung sama ng loob ko. Hindi siya pumasok talaga. Nakapapasok. And then, siyempre, siguro ang setting niya, no? Yung tatay, anak, pasok ka na. Leave me alone. Mga ganun ang tagpo niya. Tapos hahawakan siya dito. Huwag mo akong hawakan. Mga ganon. Okay? Para pag nagbabasa kayong Bible, ini-imagine nyo. Pero, his father was pleading before him. Asking him, pasok ka anak. Ayaw niya eh. Kasi meron po siyang diladalahin. And then, iniisa-isa po niya yung kanyang rant sa kanyang ama. So, isa-isahin po natin. Reasons why the elder son knew and believed that he deserved the fatted calf. Doon po nag-iba yung timpla niya nung sinabi nung isa sa mga servants eh. And your father killed the fatted calf. So parang, yung mata nitong panganay na anak na doon sa fatted calf, eh, siguro for the longest time, tinitingnan niya, pinapat na ba ito eh. Para sa akin to. Now, ano yung reasons why he believed and he knew that he deserved this fatted calf? Number 1, his many years of service to his father. Marami pong mga mananampalataya sa ngayon, ito yung kanilang wrong believing, and that's why they are not receiving. Pinopronta nila, piniflex nila, tagal ko na naglilingkod sa iyo eh. Ang tagal ko na nagpipray, ang tagal ko ng Christian, Lord. Pero may dumating na bago. Nagpray lang, Abba, sinagot mo yung panalangin. Ako? Ang haba ko manalangin, Diyos ni Abraham, ni Jacob, at saka ni Isaac, hindi mo pinapakinggan. Ito, nag-ano lang, Abba, pinakinggan mo. Tagal ko na naglilingkod sa iyo eh. What's the matter with you, Lord? So yun ang kanyang finiflex. At marami mga mananampalataya ganito. Lord, I deserve to be blessed. Tagal ko na naglilingkod sa iyo. Kala mo, he never transgressed. Talaga? He never transgressed. And he have kept his father's commandments. Meron kami napakinggan ni Mrs. Long time ago, isang kilalang pastor na matay yung kanyang anak. Sabi niya sa Diyos, nagra-ranch. Of course, naintindihan natin, masakit para sa kanya na matay yung kanyang anak. Pero dumantong siya, sabi niya, habang siya nagsasalita, sinabi niya sa Diyos, buong buhay ko binigay ko sa iyo. Sinikap kong sundin ang iyong kautusan. Alam mo, ang sagot lang talaga doon natin, sa totoo lang hindi natin magagawa yun. Pero still, ang taong propensity natin, we are flexing yung ating mga performance. That's why itong batang ito, it's a picture of people who are under the law. Kaya hindi po sila tumatanggap. Ano po yung tinatarget ng bata? Yung fatted calf. Yan, nakikita niya fatted calf. Akin to eh. Kasi ang dami kong dahilan para mapasa akin to. Pero, bakit nagkaganon? So, ganon din po tayo. Whenever you flex for performance, hindi nyo talaga ma-appreciate yung bigay sa inyo ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi tingin nyo gantimpala eh. Pero kang ginawa eh. Ayaw ng Diyos yon. Kasi hindi ka magiging grateful.
Itong bata, ang dami niyang tinanggap. Tapos may fatted calf pa. Nakatanggap na siyang best robe, ring and sandals on his feet. Ano lang po ginawa ng bata? Wala. Ang ginawa niya, mga masasamang bagay. Pero, his father blessed him. Why? Because, being under grace, he just allowed himself to be loved by his father. Wala siyang ginawa. Nandun lang. Binibigay yung best robe. Di suot po. Binigay yung singsing. Isinuot pa rin. Sandal sinuot. Deserving po ba siya? No. Ganito tayo eh. Pag may binibigay sa atin ating Ama, Lord, thank you. Nagiging grateful tayo, but those people are under the law. Ang feeling nila, meron silang mindset na self-entitlement. Entitled sila. Lord, pag binapapala mo ko, I deserve it. Ang tagal ko naglingkod sa'yo. Tagal na kaya akong kumakanta. 3 years, 6 years pa lang ang SGC. 30 years na ako naglilingkod sa'yo. Wala pa nga si Pastor, nauna na ako dito. Pero hindi siya tumatanggap eh. Because he was boasting, he was flexing of his performance. Pero ito mga under grace talaga naman. Pero hindi po nananatiling gano'n lang ang mga nasa ilalim ng biyaya. Kumikilos po sila bilang kapahayagan na kanila pasasalamat sa Diyos. Kaya po grateful yung mga nasa biyaya eh. Pero yung mga nasa ilalim ng kautusan, hindi po talaga eh. Kasi meron silang ipiflex eh. Kaya mo lang naman pinagpala, di ba? Kasi I have kept your commandments. Because I never transgressed. Wow. Grabe. So itong batang ito, self-centered. Medyo mayabang. Pero pansinin niyo po, ang bigat ng kanyang kalooban. So talaga pong kung mananatili siya sa ganyang estado ng kanyang buhay, he will never be grateful to his father and to anyone. Hirap yun. Pero tayong mga nasa ilalim ng biyaya, di ba? Pagising niyo pa lang sa umaga, wow, Lord, salamat sa hangin. Ako talaga sabi ko, Lord, thank you sa weather na ito. Gusto ko yung ganito kalamig eh. Bagaman, ang hirap maligo sa umaga. Sabi nila yung unang buhos. Yung unang buhos, iniiwasan ko talaga. Malamig eh. Yung pangalawa, wala na. Binibigay ko na yung sarili ko talaga eh. Lamig, pero ang sarap ng pakiramdam. Di ba? Ayoko na nung mainit. Kaya, di ba sabi ko kanina, mula sa Estados Unidos, umuwi na ako, parang nasa Estados Unidos din ako eh. Lalo na sila, Sister Sally, at sila Brother Joel, ang lapit nila sa Baguio. Malamig. At saka maganda pag ganyan, pwedeng hindi ka maligo eh, di ba? Amen po. Amen. Ang sarap eh, di ba? So mga kapatid, going back. So yung dalawa po, anak dito ng ama, is a typology. Once again, the older son, at saka yung younger son, yung older son, those people who are under the law. And the younger son, those people who are under grace. Amen and amen. Luke 15:29. Basahin po natin. So he answered and said to his father, Lo, this many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time. Ito po yung sama ng loob niya sa tatay niya. And yet, ito na yung galit niya. Ang dami, inisa-isa niya. Tagal ko naglingkod sa'yo. Hindi ako gumawa ng kabalbalan. At lagi ko sinusunod ang utos mo. Kinukumpara niya yung sarili niya sa kanyang kababatang kapatid. Pero, and yet, you never gave me a young goat. Kita niyo yung mindset niya sa tatay niya? Ang liit. Okay, in other words, pwede niya sabihin, okay, given, binigyan mo siya ng pinatabang guya, pero ako, ni batang guya, hindi mo ako binibigyan. Ang tagal ko nang narito. Now, pag binasa niyo po itong talatang ito, pinapakita talaga na wala siyang puso sa tatay niya. Alam niyo kung bakit? Napakamakasal din ng batang ito. Kung ba't hindi siya tumatanggap sa napakayamang biyaya sa kanya ng kanyang ama? Now, church, tingnan niyo po ito. Kapag kayo po ay self-centered, sobrang self-occupied, kahit marami pong blessing sa paligid ninyo, hindi niyo makikita kasi nakatingin kayo sa sarili niyo eh. At kapag meron kayo natatanggap na parang lumalagpas doon sa expectation niyo, sinasabi niyo lagi, I deserve this. Hindi niyo ma-appreciate yung biyaya ng Panginoon. Hindi ka nakatingin sa paligid mo eh.
Hindi mo na-appreciate yung hangin, hindi mo na-appreciate na ikaw ay nagising sa umaga, para bang feeling mo, okay, nagising ako umaga, I deserve it. Kaya hindi kayo magiging grateful talaga. Ganon yung batang ito sa kwento. Now, sabi niya, sa tagal ko naglingkod sa'yo, sinunod kita, hindi ako naging pasaway kagaya ng, hindi naman niya rektang sinasabi, no, pero sinasabi niya sa kapatid niya. Pero hindi niya naalala, kundi dahil din sa kapatid niya, hindi niya natanggap yung mana. So talagang wala siya pag-ibig sa kapatid niya. At hindi rin po niya mahal yung tatay niya. Ba't ko nasabi? Actually, parehas sila nung kapatid niya eh. Hindi rin niya mahal yung tatay nila eh. Yung bata, yung bunso, bumalik, hindi dahil sa tatay, kundi dahil gutom lang siya. Pero eventually, nagkaroon ng repentance kasi nakita niya yung kabutihan ng kanyang ama. Now, itong panganay na anak, ganun din po ugali nito. Hindi rin niya mahal ang kanyang ama. Kasi once again, sabi niya dito in verse 29 ng Luke 15, yung second part, "And yet you never gave me a young goat, that I might make merry with my friends." So gusto niyang kainin itong batang guya with his friends, hindi with his father. Kalungkot. Pero sa kabila po nito, no, sinasabi natin sa ama natin, yung ganito, nasasaktan ng ama natin sa langit. Pero sa kabila po nun, hindi tayo binabalikan ng Diyos. So ano pong paalala natin dito, church? I believe this is the revelation. Nag-church po tayo, first and foremost, hindi po dahil sa mga barkada dito. Okay? Bonus na lang po, meron tayong mga kaibigan dito. Kaya tayo na dito sa simbahan, kinakain natin yung fatted calf, who is Jesus Himself. Okay? And then, sekundaryo na lang man po, kaya tayo may mga kaibigan sa church. Kalungkot po kasi. Bakit ka nag-church? Nandun kasi yung mga barkada ko eh. At sa mga nanonood online, hindi po yun ang premiadong dahilan natin. Kaya tayo nasa church, it's because of the fatted calf. It's because of our Abba. And then, wala kang magagawa, sa tahanan ng Diyos, talagang masaya. Nandun ang iyong kapamilya. Kaya tayo nandito. Okay, church? So that's a revelation. So hindi niya alam. At wala siyang puso sa kanyang ama. Bakit? Self-centered po kasi itong batang ito. At lagi niyang ipinagmamalaki yung kanyang mga ginawa. His many years of service to his father. Sabi niya, he never transgressed. And he have kept his father's commandments. Now, ano pong sabi ng ama sa kanya? In verse 30 na po tayo, still with Luke 15. "But as soon as this son of yours came," masama pa rin po ng loob niya. Ito pala sabi nung anak sa kanyang tatay. Who has devoured your livelihood with harlots. O talagang dinidiin niya, no? Nakita niyo po yung comparison? Sabi niya, yung kanyang years of service. Pero yung kapatid niya, umalis. Iniwan siya. Ako tayo, hindi kita iniwan, pero ito iniwan ka niya. I never transgress. Pero itong isa mong anak has devoured your livelihood. Ako, I have kept your commandments. Ito, nakipagsama sa mga harlots. Nakita niyo po, talagang pinagmamalaki niya. Iba ako tayo eh. And yet, you killed the fatted calf for him. Talagang ang target niya ay fatted calf eh. Kundi binanggit ng servant yun eh. Hindi uminit ang ulo nitong panganay na anak eh. So talagang hinayang na hinayang siya. Bira, akin to. Siguro talagang yung anak dito, ano? And mind you, church, this is true story, Siguro, habang nilalapang yung fatted calf doon, ang sama na loob niya, pira, paubos na, hindi. Akin yan, eh. Naramdaman niyo yun minsan? Yung parang, puntot na lang, akin yan, eh. Sama ng loob ng bata, ano? Now, ito po ang sabi ng tatay sa kanya. Ng tatay sa atin. Alam niyo, really, tama yung title natin. Lord, believing affects your receiving. May wrong believing po yung panganay na anak sa tatay niya. Actually, kahit naman yung bunso, may wrong believing din eh. Ang problema lang, nung bumalik ang kaibahan nila, hindi problema. Ang kaibahan nung bunsong anak, nung dumating siya,
Wala na siyang sinabing masasama sa tatay niya eh. He just consented himself to be loved by his father. Itong panganay, ito problema ng mga panganay. Tol, yung nakikinig. Yung ate ko. Tol. Kaya lagi napapagalitan ng mami ko nung araw yan eh. Ako lagi yung ako laging mabait eh. Hindi talaga. Ako nung araw, pag pinapagalitan ng mami ko, yes po. Mabait talaga eh. Yung ate ko, dami pang sasabi ko, ginaganon ko na eh. Yan ang pangkaraniwang problema ng mga panganay. Hindi naman lahat po, ang daming sinasabi. Piniplex laging sarili niya eh. Hindi niya alam because he had this wrong believing. Church, mga anak ng Diyos, kayo po iyon. Alam niyo po ba, lahat ng kailangan natin, gaya na sinabi ni Kuya Makoy kanina, well provided na po tayo. Kaya po ginawa ang tao on the 6th day, wala tayong ambag nung kinikreate ng Diyos ang mundo. Kasi gusto ng Diyos, pag kinreate niya ang tao, well provided na siya. Yan ang kabuti ng ating Ama sa langit. Ephesians 1 verse 3 tells us, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. And blessed here is in past tense. Ibig sabihin, blessed na tayo. Hindi mo na kailangan pang patunayan sa Diyos. Hindi mo na kailangan i-flex ang performance mo para tumanggap sa Kanya. It's all because nasa iyo na ang lahat. Daing mo pa si Daniel Padilla. Ang problema lang, hindi mo alam. Alam mo kung bakit? Hindi siya nag-stay sa bahay ng kanyang ama. Hindi niya kinilala yung kanyang ama. In other words, hindi siya nagsisimba. Yun ang problema. Hindi nagba-Bible study. Paano makikilala ang ama mo sa langit? Yun ang problema. So, Abba has blessed us already with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So, meron siyang wrong believing. That's why your believing affects your receiving. Amen. Now, itong magandang sabi ng ama. Luke 15:31. And he said to him, Son, ang sarap mo tinawag siya, Son, you are always with me. Kasama kita. Kasama mo ako. And all that I have is yours, including the fatted calf. Ang problema ng panganay na anak, sabi nung ama, all I have is yours, ba't hindi mo hiningi? It's yours. Kahit hindi ka naglingkod sa akin, alam niyo po ang Diyos natin, hindi tayo blessed today because of what we have done or what we are doing for Him. Hindi po. We are blessed today not because of your obedience. Wala pong problema sa obedience. Pero kung ang obedience po ay primary reason niyo para pagpalain ka ng Diyos, something is wrong. Today, we are blessed not because you are good, but because He is good. The fatted calf is good. We are blessed today not because of our obedience, but because of the fatted calf obedience to the Father. Dapat malinaw sa atin yun. Alam niyo kung mas madali ito para wala tayong ipagmalaki sa Diyos, even po ang ating salvation. We have been saved by grace. It is the gift of God. Ang gift po, pinapaniwalaan, tinatanggap. Not the works lest anyone should boast. So today and forevermore, you are not just blessed, but greatly blessed and highly favored because of what Jesus did at the cross. Because of His obedience. Hindi mo na kailangan ipronta yung sarili mo. Lord, Father, ito yung ginawa ko. Hindi, sasamaan loob mo talaga. Hindi. Wala tayong ambag. You have to see your blessings, not a reward, but a favor from Him, from Abba. Ako po, every single day, talagang nagbagong buhay ko nung nakita ko, Lord, hindi po perfect ang family namin, but I praise God. Meron akong napaka-supportive na wife, magandang asawa, mabait. Mausap tayo mamaya. Mga anak ko, masunurin, hindi man sila perfect, pero tinitingnan ko to bilang hindi reward. Kasi minsan isipin mo, pag reward, siguro may ginawa ako nung binata ko na kaya ako pinagpapala ngayon. That's under the law. Church, you are blessed today not because you are good, but because Jesus is good. Kaya bless ako sa mga anak ko. Pero marami rin po akong ginawa kabalbalan nung araw. Kung ibabase ng Diyos yun, naku po, hindi ako karapat dapat talaga. Sa pagpapalang meron ako ngayon. Kaya ako blessed today is all because of what Jesus' perfect performance on the cross. Amen.
Ang sarap dito, no? And he said to him, Son, you are always with me and all that I have is yours, including the fatted calf. Kasama yun eh. Ang problema lang, hindi niya alam. Hindi kasi nagsisimba. Hindi nagba-Bible study. Tapos, nagsisimba nga, mali pa yung napapakinggang mensahe. Puro law. Dito tayo sa biyaya, mga kapatid. Because this is the gospel. Romans chapter 5, verse 20. Bakit po tumatanggap at patuloy po tumatanggap ang mga tao na nasa ilalim ng biyaya? Sabi in Romans chapter 5, verse 20. Over the law entered that the offense might abound. Dumating daw po ang kautusan nang sa gayon na sumagana ang pagkakasala. But where sin abounded, kung saan daw po nananagana ang kasalanan, grace abounded much more. Now, yung word po na abounded in Greek, it's pleonatzo. Ibig sabihin, increase. Where sin increased, grace abounded much more. So, kunwari, ito po yung kasalanan nyo, no? Nananagana, mas lalo pong mananagana pa, higit ang biyaya. Where? Where sin? Where? Location. Halimbawa po, meron kayong problema sa paninigarilyo. Where? Yun ang problema mo. O kaya meron kang problema sa porno. Where sin? Now, ang sinasabi ko sa ibang mga tao, pag kayo pa may problema, one time kasi may lumapit sa akin eh. Problema niya, porno. Sabi ko sa kanya, pag nanonood ka ng porn, sabihin mo, pag nanonood ka, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sabi niya sa akin, parang hipokrito naman ako, pastor. Hindi, sabihin mo yun. Alam niyo, it worked. I am the righteousness of God. That is who you are in Christ. Hanggang sa nawala na rin po yung pagkahilig niya sa porn. But because where sin increased, grace abounded much more. Mas powerful po ang biyaya ng Panginoon. Now, take note of the word abounded much more in Greek. That is huper perisio. Alam niyo huper perisio? Super na, overflowing pa. Dito po, the more po na kinilala ng bata, yung bunso, yung kanyang pangangailangan. At hindi na nga siya nagsalita eh. Ang ginawa lang niya, tumanggap sa tatay niya, he received huper perisio, super overflowing grace to his father. Pero itong panganay na nasa ilalim ng kautusan, ang daming sinasabi, bagaman included na po sa kanya, at para sa kanya rin po yung fatted calf, pero lang siyang wrong believing. Nakakalungkot. Now, let's go back to our question as we end. How do you regard your Heavenly Father? Stingy or a generous giver? Ito po yung ating solution. Based on Luke chapter 15, verse 31. When the Father said to His Son, you are always with me, and all that I have is yours, our Heavenly Father should be viewed not just a generous, but also a gracious giver. But gracious. Hindi po tayo deserving eh. Because the truth is, we do not deserve the fatted calf. Amen. Hindi lang siya generous giver, but also is a gracious giver. Now, what is grace? Undeserved, unearned, and merited favor. Pero the more po kayong tumatanggap na kanya nananaganang biyaya, ang tunay na tumatanggap at nagkakaroon pa ng pangunawa sa biyaya, hindi po nagwawala sa kasalanan. Ang tunay na nakakaunawa ng biyaya, dahil alam mo ito'y kabutihan ng Diyos, God's goodness will lead you to repentance. Amen. Ito po ang puso ng Panginoon para sa atin. Luke 15:31-32. And he said to him, Son, you are always with me, and all that I have is yours. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Siya pa nagpaliwanag sa kanyang anak. Anak, magdiwang tayo. Nagbabalik ang iyong kapatid na dating patay buhay, na dating naliligaw, pero ngayon ay natagpuan na. Ito ang puso ng Diyos para sa atin. Ito po ang puso na ating Ama sa Langit. Napakamapagmahal, nananagana sa biyaya. 1 Timothy 6:17b. Instead, let them place their confidence in God. Kagaya po na nangyari doon sa bunsong anak, who lavishly provides us with everything for our enjoyment. Church, this is your Father. He provided everything. For what? For our enjoyment. Gusto niya happy ka. Kaya po kinopya lang po ni Senator Enrile yun. Galing kay Lord yun. Gusto niya happy ka. Gusto niya masaya ka. Gusto niya puno-puno ka na kagalakan. Last verse. Matthew 7:11. Ang ganda na itong verse na ito, no? 7:11. Parang nandun lahat, no? Pag pumunta ka sa 7-Eleven, nandun ang kailangan mo. No? Parang tindahan, you know. If you then, being evil,
know how to give good gifts to your children, how much more will your Father, take note, Father, hindi po ginamit dito God, Father who is in heaven, give good things to those who ask Him. So church, ask the Lord. Wag po kayong mahihiyang lumapit sa Panginoon. Panginoon, pengi po noon. Isa-isahin mo. Because He loves it when we ask from Him. Ganon tayo kamahal na ating Ama. So your believing affects receiving. So I pray, nagbago na po ang ating believing. Ngayon po naniniwala na tayo, ang aking Ama hindi makuna, hindi kupot, hindi madamot. Siya po ay mapagbigay at nananagana sa kanyang biyaya. Amen, church? So ito po ang inyong Ama. So wala tayong dahilan para matakot. Humingi tayo sa Panginoon. Pwede mong sabihin sa Panginoon, Panginoon, pengi po noon. At tanggapin natin, paniwalaan natin. Alam niyo ang bottom line? Because He loves you so much. Amen. Basta makakabuti po sa inyo, hindi po yan tatanggihan ng Diyos para sa inyo. Anak ka niya tatay mo siya. And He wants what's best for you. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, gusto ko muna pong kausapin kung meron po dito sa church at sa mga nanonood sa atin online. If you want to receive the fatted calf in the story with Jesus Himself. Sabi po ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At paniwalaan po natin siya. Paano? Buksan na inyong mga labi. Pray this prayer with me. Habang binubuksan niyo po ang inyong mga labi, sinasambit ang panalangin ito, buksan din po ang inyong mga puso. At paniwalaan na siya po ay nabuhay mula sa kamatayan. And you shall be saved. So pray this prayer with me. Aba, salamat po sa katotohanan ng iyong salita na nananagana po ang iyong pagmamahal sa akin. Hindi lang bilang Diyos, hindi lang bilang Panginoon, kundi bilang Ama. Kaya naman po ako po ay lumalapit sa inyo. Kinikilala ang iyong kapangyarihan sa pamagitan po ng iyong bugtong na anak na si Kristo. Ako po ay nananampalataya sa Kanya. Kinikilala ko siya bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Dahil doon sa krus ng Kalbaryo, naniniwala po ako na sa Kanyang kamatayan, winakasan na aking kasalanan. At makalipas na 3 araw, siya ay nabuhay na maguli bilang patunay at patutuo na ako'y pinaging matuwid mo na sa iyong harapan, aking Ama. Salamat po sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At maraming salamat din po na aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Welcome to the family of God. Tingin po ang Panginoon sa inyong buhay. Church, tayo po tayo at samahan po natin ang praise and worship team as we sing this good song, Good Father. At pasalamatan natin ating Panginoon. Pwede natin itaas ang ating mga labi, ang ating mga tinig, ang ating mga kamay. Because we have a good Father in our Father. Amen. You're a good Father. It's who you are. Come on, church. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. Yes, it's who I am. It's who I am. You're a good Amen. Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. One last time. You're a good Father. Come on, church. All of your ways, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To Come on, church. You are perfect in all of your ways. In all of your ways. Oh, yes, Lord. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Sabi ng song, our Abba is perfect in all of His ways. Ibig sabihin, wala pong problema sa bahagi po ng ating Ama.
Now, you may be asking, Pastor, ba't hindi ako tumatanggap? It's because of your believing about Him. Magpalit na po tayo ng kaisipan. We have a good Father. We have a good Abba, indeed. So, church, ngayon po, kung ano man po yung mga bagay na marahil for the past how many years ay buhat-buhat po natin gaya ng tubig na ito. Mabigat na ang buhay po ninyo eh. Bitawan na po natin. And then, wag na nating i-flex yung ating performance. Wala talaga tayo pwede pagmalaki sa Diyos. Wala tayong ambag. Everything is a gift from Him. Kilalanin po natin lahat ay biyaya. Pag sinabing biyaya, grace, undeserved favor, hindi tayo karapat-dapat, pero ibinigay ng Diyos sa atin yun. Gaya po ng kwento natin kanina. Wala naman po talaga deserving sa fatted calf. But, God so loved you that He gave His only begotten Son. And that is Jesus Himself. And to those who put their trust in Him will never perish but have everlasting life. So if you want to receive from Him, huwag na po natin ipagmalaki yung performance natin. Ang tawag po ng Biblia dyan ay dead works. Patay na mga gawa. Mapapahamak po kayo dyan. All you have to do, huwag mong gayahin yung panganay na anak. Bagaman, sabi ng tatay sa kanya, Son, you are with me all this time. And all that I have is yours. Pero hindi niya na-enjoy. Why? Because he was flexing about his performance. Gayahin po natin yung bata dito. At pinaniwalaan po niya. At binigay niya ang kanyang sarili sa kanyang ama. And he consented himself to be loved by his father. He allowed his father to show him how much he loves him. So church, I would like you to do this. Sabihin natin sa ating ama, hawak, lagyan po natin ating mga kamay sa ating mga puso. Sabihin natin ito. Pray this prayer with me. Aba, simula po sa araw na ito, kikilalanin ko ang aking sarili ay wala talagang ambag. Sa lahat ng mga pagpapala na aking tinatamasa. Dahil ang lahat ng ito ay biyayang nanggagaling sa iyo. Salamat po. Dahil naisin mo at puso mo na ako ay tumanggap lamang sa iyo. Tulungan mo ko, O Diyos. Tulungan mo ko, aking Ama, na paniwalaan na ang puso mong mapagbigay ay naisin mo na makamit ko ang mga bagay na makakabuti sa akin. Dahil noon pa man, inilaan mo na ang mga ito para sa akin. Dahil sa iyong pinatabangguya na aking Panginoon Jesucristo. Church, I pray for you. Aba, maraming salamat po sa araw na ito dahil patuloy mong pinagayaman ang aming mga sarili. Mula sa yaman ng mga salitang iniwan mo sa amin. Lord, indeed, our believing affects our receiving. And that's why, Lord, today we pray, thank you for this metanoia that's happening right now. Nagbabago na po aming isipan. At pinapaniwalaan po namin, bagaman ang may mga tatay sa mundong ito na masungit, kuripot, madamot. Panginoon, hindi kayo yun eh. Kayo po ay Diyos na nananagana, mapagbigay. From now on, Lord, ito na aking papaniwalaan. Kaya naman, inaangking ko po ang iyong yakap, ang iyong mga halik, at kung ano man po yung mga bagay na naisin mo at mga ibinigay mo na sa akin, O Diyos, tinatanggap ko. Dahil ako po ay lubusan ng pinagpala at pinaburan mo. At dahil ako po ay pinagpala na, ako po ay maging pagpapala rin sa mga tao sa aking paligid. Thank you, Lord, for making me a blessing sa aking pamilya, sa aking mga office mates, sa aking mga church mates. Lord, this was made possible through the fatted calf, and that is our Lord Jesus Christ. Church, magpasalamat tayo sa Panginoon. Come on, open your mouth. Aba, maraming salamat po sa ngayon pa lang sa iyong nananaganang biyaya at kapayapaan. Salamat po sa aming pagharap bagong taon na ito. Wala kaming katatakutan, wala kaming kapapangabahan. Dahil kayo po ang aming Ama na sadyang ibinigay ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya kami po lalakad
sa mga katotohanan ito. Pinagpala, lubusan, pinabura dahil kay Kristo. Salamat po sa iyo, Banal na Espiritu. And this, Lord, we pray, claiming all of your blessings, favors, and promises in Jesus' name. Amen and amen. Stay blessed, church. Thank you for watching. Thank you for joining us. Thank you. Kakaupo na po tayo. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na ibinigay niyo sa amin for today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo at ano yung mga nagrema sa iyo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago at you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give. You can see in the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa ibang bansa kayo, nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. Ako po si Eman, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.